Lola, malayo pa ba? Malapit na. Nariyan na lang Lola, sa taas pala tayo ng bundok pupunta. Kaya niyo pa ba? Naku, baka magalit si nanay. Huwag mo nang sabihin sa nanay mo at magagalit talaga yun. Lagi po kayong umaakyat dito noon? Oo. Nung araw kasi, marami kang makukuha mga prutas at mga gulay dito na inuulam namin. Masarap na, sariwa pa. Kaya lagi kami pumapasok sa gubat at umaakyat dito sa bundok. Saan po ba talaga tayo pupunta? Para saan to mga bulaklak at kandila na dala natin? Dyan. Malapit na. Dito po? May 2 puntod, Lola. Uy, may kubo din. Wow! Kaya lang mukhang wala nang nakatira saka sira-sira na. Ito ang hinahanap natin. Dali. At alisin natin ang mga halaman na tumatakip sa mga puntod nila. Althea Flores. Andres Abadiano. Died February 13, 1981. Sabay po silang namatay? Sino po sila, Lola? Kamag-anak mo o kaibigan mo? Wala sa mga sinabi mo. Si Andres, ang unang lalaking minahal ko. At si Althea, ang babaeng inibig ni Andres at naging karibal ko. Ako ang dahilan kung bakit nariyan sila at nakahimlay. Lola, ano pong ibig niyo sabihin? Gusto mo bang ikwento ko sa'yo? Sige po. Friday, 12 minutes past 5 in the afternoon. Matapos namin makauwi ni Lola Maribel sa bahay mula sa bundok, agad kong kinuha ang laptop ko at sinimulan ang sulat na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Lynn. Mula po nang madiskubre ko ang YouTube channel ninyo, ay naging avid fan niyo na ako at palaging nag-aabang sa mga kwentong ina-upload ninyo. Ang isasalaysay ko ay hindi ang karanasan ko, kundi ang karanasan ng lola ko sa isang aswang at isang kwento ng pagmamahalan ng 2 tao na umabot hanggang kabilang buhay. Nang ikwento ito sa akin ni Lola, ay agad kong naisip na ipadala ito sa inyo. Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng pag-ibig ng isang albularyo at aswang. Ang mga eksenang matutunghayan ninyo ay hango sa kwento at salaysay ni Lola Maribel at ng mga taong nakasaksi at nakasalamuha si Andres at Althea noong taong 1981. Nay! Masakit po! Konting tiis, anak. Ano po bang nangyayari sa akin, Nay? Anak! Ano po ba yung kumagat sa akin? Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo Kaya kita pinagbabawalan na sumama dyan sa mga tinatawag mong kaibigan. Sumama ka pa kasi sa kanila. Tapos ano? Nung napahamak ka, basta ka na lamang nilang iniwan. Sorry po, Nay. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi ka nasasama sa mga taong yun. Iyan ang napapala mo sa hindi pakikinig sa akin. Napapahamak ka. Akala mo, ayaw kitang pasamahin dahil ayoko lang? Opo, Nay. Nang tignan ulit ni Aling Liway ang sugat ng anak, lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala. Malalim yon at hindi maganda ang pakiramdam niya doon. Tinubukan niyang lagyan ng paunang lunas kanina pero walang nagbago. Sa halip ay tila mas lalong namaga ang sugat na yon sa balikat ni Althea. Sandali lang at tatawag ako ng albularyo. Nagmamadaling lumabas si Aling Liway.
Lakad-takbo, makarating lang ng mabilis sa bahay ng nag-iisang tao na alam niyang makakatulong sa kanilang mag-ina. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na nga siya sa bahay ni Ka Cesar, ang matandang albularyo sa kanilang bayan. Naabutan niya itong nakaupo sa labas ng bahay at nagkakape. Ka Cesar, kailangan ko ho ng tulong nyo. Bakit? Ano nangyari? Si Althea ho, nakagat ng aswang. Ano ka mo? Sandali at kukunin ko ang mga gamit ko. Nagmadali siyang bumalik sa bahay. Pag-uwi ay naabutan nila si Althea na namimilipit sa sakit. Agad tinignan ni Ka Cesar ang sugat nito. Pagkatapos ay nagmamadaling nilabas ang mga gamit. Nay! Ang sakit po! Anong oras siya nakagat ng aswang? Kagabi pa po. Pagkatapos umuwi siya ngayong umaga lang. Kagabi pa? Bakit hindi ka agad umuwi? Bakit mo pa pinatagal? Wala po kasi may gustong sumama sa akin pa uwi. Anak, konting tiis lang ha. Tutulungan tayo ni Ka Cesar. Pakuluan mo ng 15 minutos itong dahon ng bayabas. Bilisan mo. Siguraduhin mong malinis ang mga dahon bago mo pakuluan. Tapos dalhin mo ako dito ng pandikdik at bawang. Kumuha ka ng kandila at alkohol. Malinis na tela. Dalhan mo rin ako kahit isang piraso ng kalabatsi. Opo. Mabilis sinunod ng kasambahay ni Aling Liway ang mga sinabi ni Ka Cesar. Nang makabalik na ito at bahagyang lumamig na ang tubig na pinapakuluan ng dahon ng bayabas, yun ang pinanghugas nito sa sugat ni Althea. Binuhusan ng alkohol ni Ka Cesar ang kinuha nitong military knife. Pagkatapos ay tumingin kay Aling Liway. Yumakap ka sa nanay mo. Liway, hawakan mong mabuti ang anak mo. Ano po ang gagawin nyo? Ang laway ng aswang ay parang sa ahas. May kamandag. Kapag hindi natin napadugo ng husto ang sugat niya, papasok ang laway ng aswang sa katawan niya. Maililigtas pa natin ang anak mo. Pero ilang oras na ang lumipas. Sana hindi pa huli ang lahat kay Althea. Gawin nyo po, pakiusap ang lahat na magagawa nyo. Sige, hawakan mo siya. Oh, kagatin mo itong tela. Uunahan na kita. Masakit ito. Malakas ang sigaw ni Althea sa kabila ng telang kagat nito. Sinubukan itong pumiglas pero hindi pinakawalan ni Aling Liway. Tinusok ni Ka Cesar ang sugat nito at labis yung pinadugo. Saka sinahod sa isang lalagyan. Pagkatapos ay pinaso ng apoy ng kandila. Konting tiis, iha. Kailangan mamatay ang kamandag ng laway ng aswang sa sugat mo. Lalong nagpumigla si Althea nang patakan ni Ka Cesar ng kalamansi ang sugat nito. Gulat na tumingin si Aling Liway sa matanda nang makitang bumula ang sugat nito. Ang bula na yan. Ibig sabihin nito ay nalagyan ng laway ng aswang ang anak mo. Ang kumulong yon, iyon ang laway niya. Pagkatapos ay muli nitong hinugasan ng tubig na pinakuluan ng dahon ng bayabas. Pinahira ng langis na may orasyon at tinapal ang dinikdik na mga dahon at bawang sa sugat.
Doon biglang sumigaw sa sakit si Althea na parang napaso ito. Nay! Cesar, masakit! Ang sakit ng nilagay niyo! Iha, dinikdik na dahon lang ito at bawang. Ayoko ng bawang! Alisin niyo! Diyos tumahabagin. Nagkakamali po sana ako ng hinala. Ang hinala ni Ka Cesar ay tumama. Kinagabihan, biglang nag-iba ang kilos ni Althea. Para itong nawawala sa sarili, hindi mapakali at lakad ng lakad. Hanggang sa magreklamo ito na sobrang init. Nay! Ang init! Parang maglilihab ang katawan ko! Ha? Anak, nakabukas na ang lahat ng bintana. Pati itong 2 ventilador ay nakatutok na sa'yo. Ano ba ang nangyayari? Nay, nauuhaw ako! Uhaw na uhaw ako! Sandali lang, ikukuha kita ng to. Natulala na lang si Aling Liway nang bigla siyang tabigin ni Althea nang tumakbo ito sa kusina. Kinuha ang pitsyel at doon uminom. Walang tigil nitong nilagok ang tubig at walang pakialam nang tumapon ang iba sa damit nito. Matapos yon ay binato niya ito at naghanap sa kusina. Hindi! Hindi ito ang gusto ko! Nauuhaw pa ako, Nay! Liway, ipasok mo ang anak mo sa kwarto. Kung hindi ay ikaw naman ang mapapahamak. Anong ibig niyong sabihin? Mamaya, nakikita nyo. Jun, dalhin nyo si Althea sa kwarto niya at ikadena ninyo. Sandali! Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Nay! Nay! Sumunod ang 2 kasamang lalaki ni Ka Cesar at kinuha ang dalang kadena ng matanda. Nilagay yon sa mga paa at kamay ni Althea. Dahil doon ay nagwala ang dalaga habang si Liway ay umiiyak. Hindi alam kung anong nangyayari sa anak. Hanggang sa isang nakakatakot na alulong ng aso ang narinig nilang lahat. Diyos ko, ang anak ko! Kasabay ng paghawi ng mga ulap ay ang pagsilip ng bilog na buwan. Kumalat ang liwanag nito sa madilim na kalangitan. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na alulong ng aso. Gumapang ang kilabot sa buong paligid. Kasunod nito ay ang tuluyang pagbabago ng anyo ni Althea. Nanlisik ang kanyang mga mata. Unti-unting humaba ang kanyang mga pangil, pati na ang mga kuko nito. Ang dating magandang dalaga ay naging nakakatakot na aswang sa isang igla. Anak! Ang anak ko! Patawarin mo ako, Liway. Sinubukan ko. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para pigilan na mangyari ito. Pero huli na tayo. Bago ko pa sinubukang gamutin si Althea, tuluyan nang nakapasok ang laway ng aswang sa katawan niya. Kaya maging siya ay naging aswang na rin. Hindi aswang ang anak ko. Babalik ba siya sa dati? Tulungan mo ko. Ka Cesar, tulungan mo ko. Iligtas natin ang anak ko. Una nating gagawin, kailangan ilayo natin dito si Althea. Delikado. Baka makawala siya at makapanakit ng ibang tao. Dalhin natin siya sa liblib at malayo sa kabihasnan. May kilala akong albularyo. Mas bata siya sa akin pero mas magaling at malawak ang karunungan sa panggagamot. Baka sakaling matulungan niya tayo. Sige po. Saan ko siya matatagpuan? Ano ang pangalan niya? Si Andres.
Tanghali, habang naghahanda ng makakain si Andres, bigla siyang napahinto nang magliparan ang mga ibon sa paligid. Tumingin siya sa bote ng langis na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kumukulo iyon. Kinuha niya ang bolo at patuloy na nakiramdam. Tanghaling tapat, pero kumukulo ang langis. May aswang sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Bigla niyang tinulak yon at inangat ang bolo. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang napakagandang dalaga na may dalang malaking bag. Nakatayo sa harap ng kanyang kubo at tila hindi man lang nagulat. Ikaw ba si Andres? Ang kilala at magaling na batang albularyo na nirekomenda ni Ka Cesar? Si Ka Cesar? Ako nga. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Narito ako para humingi ng tulong at gamutin ako. Eto, may pinadalang liham si Ka Cesar. Basahin mo raw. Gamutin? Nilapitan ni Andres ang dalaga at tinignan nito mula ulo hanggang paa. Saka tumayo ulit sa harap ng babae at bumuntong hininga. Matapos yun, ay kinuha ang sulat. Mukha namang wala kang problema. Anong sakit ang sinasabi mo? Aswang ako. Tulungan mo kung bumalik sa pagiging tao. Teka, sandali. Anong sabi mo? Nariyan sa sulat ni Ka Cesar. Basahin mo kasi. Biglang napatalon pa atras si Andres, sabay amba ng bolo kay Althea. Sarkastiko itong tumawa at umiling. Pagkatapos ay pinag-cross ang mga braso. Doon palang binasa nito ang sulat ng matanda. Hindi ako nananakit. Hindi ako kumakain ng tao o kahit hayop. Mahirap man pero sinasanay ko pa rin kumain ng normal na pagkain ng tao. Hindi. Wala akong tiwala sa mga aswang. Magaling kayong manlinlang. Tuso kayo at magaling magbalat kayo. Kung akalain na antipati ko pala yung albularyong nirekomenda ni Ka Cesar. Sabi niya mabait ka daw. Hindi naman pala. Hoy, mabait ako. Hindi lang ako basta nagtitiwala. Pero dahil malaki ang utang na loob ko kay Ka Cesar, tatanggapin kita. Ayon dito sa sulat, pinaliwanag din niya ang nangyari. Pero hindi ako nangangako na maibabalik kita sa pagiging tao. Karaniwan, kapag ang isang tao ay nayanggaw at naging aswang, yun na yun. Pero may mga kaso na nayanggaw pero nakabalik pa rin sa pagiging tao. Kahit gaano kaliit pa ang pag-asa ay pangahawakan ko. Desperado na ako, Andres. Tulungan mo ko. Sige, pero para sa sarili kong kaligtasan, doon ka sa isang kubo sa likod tutuloy. Pumapayag ako. Sumunod ka sa akin. Dinala ni Andres si Althea sa loob ng isang maliit na kubo, sa likod ng isa pang kubo, kung saan ito nakatira. Maayos naman ang loob nito at disente tignan. May mga gamit at kumpleto lahat ang kailangan niya. Mula sa bag ay may nilabas si Althea at ibinigay yon sa binata. Anong gagawin ko dito sa kadena? Kapag gabi ay nagpapalit ako ng anyo at hindi ko mapigilan ang sarili ko. Dahil bago pa akong aswang, ang sabi ni Ka Cesar sa akin ay, sabi ka kong kumain ng tao. Ayokong manakit ng kahit sino. Kaya bago tuluyang dumilim, kailangan mo akong ikadena. Sigurado ka ba? Oo, ito lang ang paraan. Uulitin ko, hindi ko maipapangako na maibabalik kita sa dati. Naintindihan ko. Maraming salamat, Andres. Magpahinga ka muna. Matapos ang pananghalian ay ihahanda ko ng lahat. Gagawin natin ang orasyon o ang panggagamot sa iyo sa loob ng 3 kabilugan ng buwan. Sakto ang dating mo. Kabilugan ng buwan mamayang gabi kaya mamaya ang unang yugto natin. Sige,
Gusto mo ba munang subukang kumain? Nagluto ako. Inihaw na isda. Tapos nagsabaw ako ng saluyot at labong. Basta walang bawang. Sinusuka ko kasi kapag may bawang. Hintayin mo ako dyan, dadalhan na lang kita. Salamat ulit. Alas 9 ng gabi, doon sa loob ng isang kuweba, kung saan napapaligiran sila ng napakaraming nakasinding kandila. Sa ibabaw ng papag ay nakahiga si Althea. Ang kadenang nasa paa at kamay nito ay nakapako at nakabaon sa lupa. Pilit na kumakawala habang ang mga mata nito'y nanlilisik at ang ngipin nito ay naging pangil. Maging ang mga kuko nito ay mahaba at matalas. Ang kaninang magandang dalaga na may maamong mukha ay isa ng ganap na aswang ngayon, habang umaangil na parang hayop. Bilisan mo na, Andres. Gawin mo na. Hirap na ako. Sigurado ko lang dito. Kung nahihirapan ka ngayon, mas mahirap itong proseso na pagdadaanan mo. Sigurado ako. Gusto ko mabalik sa pagiging tao. Sige. Nang sindihan ni Andres ang insenso na nasa ulunan ng dalaga, umalingasaw sa loob ng kuweba ang amoy nito. Lalong pumigla si Althea sa pagkakakadena at umangil. Kinuha ni Andres ang insenso at inikot-ikot yon sa aswang. Pagkatapos nitong ibaba yon, ay kinuha niya ang isang krus na kahoy at nilapag yon sa dibdib ni Althea. Ayoko na. Tama na. Masakit. Mahal na Ama sa langit, Diyos amang may gawa ng hangin, tubig, lupa at apoy. Dingin niyo ang aking panalangin. Espiritu ng aswang na umaalipin sa dalagang ito. Apage! Apage! Tapusin niyo ang kanyang pagkauhaw sa dugo at laman. Apage! Apage! Lalong nagwala ito nang simulang hatawi ni Andres ng isang bungkos na pinagsama-sama niyang tuyong sanga ng makabuhay, sinukuan at ang dulo at manipis na bahagi ng buntot pagi. Apage! Apage! Tama na. Panginoon, ayoko maging aswang. Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo ako. Tumilip si Andres sa labas ng kuweba. Pasado alas 5 na ng umaga. Ang liwanag ay unti-unti nang gumagapang sa kalangitan. Kalmado na si Althea at bumalik na ito sa normal na anyo. Inalis ni Andres ang kadena sa mga paa at kamay nito. Pagkatapos ay binalot ng kumot ang katawan. Awa ang nararamdaman niya nang makita ang namumulang pulso at mga paa nito dahil sa kadena. Hindi ko alam kung hanggang saan ang maitutulong ko sa iyo. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pagod na ako, Andres. Halika, iuuwi na kita. Binuhat ni Andres si Althea. Napalingon siya sa dalaga nang yumakap ito sa kanyang lieg. Parang sinipa ng malakas ang dibdib niya nang umiti ito bago pumikit at namalaya na lang niya ang sarili na nakatitig sa maganda at maamo nitong mukha. Salamat. Walang anuman.
Umaga, nagising si Andres mula sa ingay sa labas na parang may nagtatahip ng bigas. Napilitan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Tama ang hinala niya. Nasa likod bahay si Althea at nagtatahip nga ng bigas. Bigla itong huminto at ngumiti nang mapalingon sa kanya. Magandang umaga. Gising ka na pala. Anong ginagawa mo? Eto, magsasaing na kasi ako eh. Hindi mo naman gawain yan eh. Gusto kong tumulong sa gawain dito, Andres. Ayoko maging pabigat ako, kaya hayaan mo na ako. Sige, ikaw ang bahala. Nagpainit na rin pala ako ng tubig para sa kape mo. Bumaba na rin ako sa bayan at bumili ng pandesal at mantikilya. Salamat. Habang kumakain ng almusal at nagkakape, lumabas si Andres at naupo sa di kalayuan sa tabi ni Althea. Dahil nasa medyo mataas na parte sila ng kabundukan, nakikita nila sa malayo ang bayan. Hindi ka ba nababagot dito? Malayo sa kabihasnan. Wala kang ibang naririnig kundi yung mga tunog ng hayop, ibon sa umaga, kuliglig sa gabi. Tapos wala ka pang kasama. Minsan. Kaya ang ginagawa ko, bumababa sa bayan at umuwi sa amin. Bakit mo dito naisipan manirahan? Malayo sa ingay. Bilang albularyo, kailangan kong marinig ang bulong ng mga espiritong gumagabay sa akin. Dito, mas matututukan ko ang paggagamot. Matagal mo nang ginagawa to? Sinong nagturo sa'yo? Mula pa 14 ako. Si Ka Cesar ang nagturo sa akin. Kaibigan ko kasi yung isang apo niya. Palagi ako nasa bahay nila at mula doon ay nakuha ng panggagamot niya ang atensyon ko. Pinag-aralan ko to at tagpakadalubhasa. Mula noon nakilala na ako dito sa bayan. Ang mahal mo nga daw maningil eh. Hindi madali ang magpalayas ng demonyo sa katawan ng tao o gumamot ng nabarang at nakulam. At yung mga halaman na gamot na ginagamit ko, tinatanim ko pa. Pero ako naman ang magtatanong sa'yo. Sige, ano yon? Bakit ka nagkaganyan? Sinong aswang ang nangyanggaw sa'yo? Hindi ko kilala eh. Pero kung ano man ang nangyari sa akin ngayon, wala akong ibang kailangang sisihin kundi ang sarili ko. Pinagbawalan na ako ni nanay na sumama sa mga kaibigan ko na maligo sa ilog at mag-camping. Pero tumakas pa rin ako. Doon sa kabilang gubat, isang gabi habang naglalakad ako pabalik sa tent namin, may humablot na lang sa akin. Ang akala ko ordinaryong tao. Pero nagulat ako nang kagatin niya ako. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil nakatalikod ako sa kanya tapos madilim pa. Akala namin kung sinong si Raulo lang yun. Tinawanan nga lang ako ng mga kaibigan ko. Tapos pag uwi ko kinaumagahan, sobrang sakit na. Palaging nasa huli ang pagsisisi. Kaya rin ako narito hindi lang para magpatulong sa'yo na gumaling ako, kundi para makalayo sa mga tao, lalo kay nanay. Ayoko masaktan siya. Danag. Danag? Ano yun? Danag ang tawag sa mga klase ng aswang na gaya mo. Kalintulad din niyo ang vampira dahil sa paraan ng pag-atake ng isang danag sa mga tao. Pero hindi nagbabago ang anyo nyo. Ang sabi ni Ka Cesar sa akin, noong araw daw mga Diyos at Espiritu ang mga danag. Malayang nakikihalubilo sa mga tao at tumutulong na magtanim ng gabi maging ibang mga gulay. Hanggang isa sa danag ang nakatikim ng dugo ng tao at nasarapan siya. Mula noon ay inatake na nila ang mga tao at naging mapanganib. Ang lahi nyo ang isa sa sumisimbolo sa pagbagsak ng mga danag mula kabutihan tungo sa kasamaan dahil nagpadaig sila sa tukso ng dugo. Danag. Wala akong alam na may lahi kaming aswang. Yanggaw ang tawag sa mga taong naging aswang din dahil sa kagat ng aswang. Talagang binuhos mo ang panahon at oras mo sa pag-aalbularyo, no? Ilang taon ka na ba? 30 na ako. Gusto kong tumulong sa mga tao, lalo na doon sa mga walang sapat na pera para makapunta sa doktor. Ikaw, ilang taon ka na ba? 25. Bala ko pa naman sanang lumuwas ng Maynila at doon magtrabaho. Pero wala na.
Nasira ng lahat ng plano ko. Wala ka pang asawa? Wala, kahit nobyo. Sa ganda mong yan? Meron akong dating nobyo, kaya lang niloko niya ako. Pinagpalit niya ako sa lalaki. Sa lalaki ka pinagpalit? Binabae ang dati mong nobyo. Oo, Loko yun ah. Ginamit ka lang para pagtakpan ng pagkatao niya. pero 3 taon na mula nung mangyari yon. May mga nanligaw pero wala naman akong magustuhan sa kanila. Salamat Althea. Dahil binuksan mo ang buhay mo sa akin. Wala yon. Magaan ang loob ko sa'yo. Gusto mong sumama sa akin? Mag-aani ako ng gulay mula sa pananim ko. Sige ba, Andres? Inay, anong ginagawa niyo dito? Natigilan si Aling Divina nang makita si Althea, habang ang dalaga ay biglang naging mailap. Mula nang maging aswang, ay naging mailap na siya sa mga tao, sa takot na baka makasakit ito, kaya agad siyang nagtago sa likod ni Andres. Sino siya? Nobya mo? Hindi po. Nanay talaga oh. Si Althea po. Narito siya para magpagamot dahil kailangan niya. May sakit siya sa dugo. Malayo ang pinanggalingan niya kaya dito siya nanunuluyan. Doon siya sa kubo sa likod natutulog. Hindi kami magkasama sa isang kubo. Althea, ang nanay Divina ko. Anak, tinanong ko lang kung nobya mo ang haba ng paliwanag mo. Magandang umaga po, Aling Divina. Magandang umaga naman. Sa wakas at may magandang dilag na kasama ang anak ko. Abay, kagandang lalaki pero walang hilig sa babae. Ang akala ko nga mag-ermitanyo na to. Inaalagaan ka ba nitong anak ko? Opo, mabuti naman kung ganon. Sige Andres, dun muna ako sa loob. Maiwan ko na po muna kayo. Anak, wag mo nang pakawalan yon. Mukhang mabait at maganda pa. Sige ka, kung hindi kay Maribel ang bagsak mo. Narinig ko ang lolo mo nung isang araw na gusto kong ipakasal sa kanya. Tumatanda ka na raw kasi. Nako, huwag niyo nang iniintindi si lolo. Saka, huwag niyo bigyan ng mali siya si Althea. Bakit nga pala kayo naparito? Kasi pinagdala kita ng mga karne. Tapos itong tilapia at bangus na paborito mo. Para hindi puro gulay na lang ang kinakain mo rito. Kung alam ko lang na may kasama ka pala dito, dinagdagan ko na. Marami na ho ito. Sobra pa sa amin ni Althea. Anak, maayos bang lagay mo rito sa bundok? Alalahanin mo, pwede kang bumalik sa bahay anumang oras. Ayos lang po ako dito. Masaya ako. Nakakabagot lang minsan pero ngayon may nakakausap na ako kahit paano. Ingatan mo lagi ang sarili mo, ha? Lalo ngayon, may napapabalitang aswang na gumagala sa bayan. 4 na ang napapatay. Sinisip-sip ang dugo tapos dinudukot ang puso at iba pang lamang loob. Opo, Nay. Kayong mag-iingat. Yung mga anting-anting na binigay ko sa inyo, huwag ninyong huhubarin. Pati yung mga pangontra sa bintana at pinto, huwag niyong aalisin yun. Oo, anak. Lagi naming suot. Doon muna tayo sa loob nang makapagpahinga kayo. Matapos kumain ng pananghalian, ay bumaba na rin ng bundok si Aling Divina kasama si Andres para ihatid ito hanggang sa sakayan ng tricycle. Plano rin niyang bumili ng ilang kulang na gamit sa kubo ni Althea. Anak, hindi ka man lang ba magpapakita sa bahay? Sa susunod na lang ho. Alam niyo naman may naghihintay sa akin sa kubo. Tinikilig ako sa inyo, anak. Bagay na bagay kayo. Si nanay talaga oh. Anak, kapag magaling na si Althea, ligawan mo, ha? Siya na ang gusto kong mapangasawa mo. Kayo talaga oh. Sige na, sumakay na ho kayo. Sa susunod na linggo, uwi ako sa bahay. O sige, anak. Paisama mo si Althea. Susubukan ko ho. Nang makaalis na ang tricycle na sinasakyan ni Aling Divina, agad pumunta si Andres sa bilihan ng mga gamit. Habang naglalakad pa uwi,
Bigla siyang napahinto nang may malakas at mabigat na enerhiya siyang naramdaman sa paligid. May nakamasid sa aking aswang. Agad siyang lumingon at naghanap sa paligid. Hanggang sa magtama ang tingin nila ng isang matandang babae. Tila nagulat ito nang makitang nakatingin si Andres. Nagmadali itong umalis at pumasok sa isang masukal na eskinita. Ano pa kayo nun at sinusundan ako? Tatandaan ko ang mukha mo. Andres! Oh, Maribel, kamusta? Long time no see ah. Oh, buti naman naisipan mo bumaba ng bundok. Sorry. Hindi ako nakakadalaw sa'yo. Hinatid ko lang si nanay. Ayos lang yun. Abala din naman ako sa panggagamot. Sa susunod, pwede bang sumama kay Aling Divina? Si nanay ang tanungin mo, wag ako. Siya nga pala. Nabalitaan mo na ba? Sabi ng lolo mo, tayo daw ang ipapakasal niya. Huwag ka magpapaniwala dun kay lolo. Alam mo naman ulyanin na yun. Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Maribel, kaibigan kita di ba? Hanggang doon lang Pero yun. Andres, gusto Sige na, dito na ako. May naghihintay pa sa akin sa bundok eh. Nagmamadaling tumawid si Andres pagkatapos ay biglang huminto sa bilihan ng bulaklak. Ayon kay Lola, ay nagtaka siya ng sandaling yun kung bakit bumili ito ng bulaklak. Wala naman daw itong kasama sa bundok hanggang sa tuluyan na itong umalis at naglakad papasok ng masukal na kagubatan. Samantala, makalipas ang higit 30 minutos na paglalakad, sa wakas ay nakarating na rin si Andres sa kanyang kubo, kung saan naabutan niya si Althea na nakaupo sa mahabang kahoy na upuan at naghihintay. Natigilan siya nang muli na namang tumalon ang kanyang puso nang salubungin ng ngiti nito. Andres, Oh, bakit nandiyan ka? hinihintay kita. Wala akong makausap dito, medyo nababagot ako. Pasensya na kung natagalan. May dinaanan pa ako eh. Ito nga pala, para sa'yo. Bulaklak? Para saan? Pampagaan ng loob. Alam ko, nakita ko kagabi kung paano ka naghihirap. Mamaya ulit kabilugan pa rin ng buwan. Uulitin na naman natin ang orasyon. Salamat, Andres. Ang ganda nito. Yung tungkol sa orasyon. Nakahanda naman ako. Gagawin ko ang lahat, bumalik lang ako sa dati. Hindi kita papabayaan, Althea. Makakaasa ka na tutulong ako sa iyo hanggang sa uli. Salamat. Lumipas ang mga araw at unti-unting nasanay si Althea sa buhay sa bundok. May mga gabing kahit hindi kabilugan ng buwan, ay lumalabas ang pagiging aswang nito. Bukod sa kuweba, bumili pa siya ng 4 pang kadena at inilagay sa kubo nito. Kaya sa gabi ay natutulog itong may kadena sa mga paa at kamay. Para sakaling bigla itong maging aswang, ay hindi ito makakalabas. Lahat yon ay ayon sa sariling kagustuhan ni Althea. Isang gabi, habang nasa kalaliman ng tulog si Andres, nagising siya mula sa kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Sinong aswang to? Tsaka kung hindi si Althea dahil nakakadena siya. Napalingon si Andres nang marinig ang mabilis na yabag ng kung sino mang tumatakbo sa paligid. Agad siyang tumayo at kinuha ang itak at buntot pagi. Pagkatapos ay lumabas at pinuntahan si Althea. Mula sa bintana ay sinilip ito. Tahimik ito at tulog na tulog. Sinong aswang Hoy! Biglang tumakbo si Andres papasok ng bahay at kinuha ang pinaghalong asin, abo at pinong kahoy ng kamangyan, saka muling lumabas.
Mula sa likod ay sorpresang umatake ang aswang. Tumalon ito mula sa isang puno papunta sa kanya. Pero naging mabilis at maliksi si Andres. Nakaiwas siya, sabay hagupit ng buntot pagi sa katawan nito. Ang lakas ng loob mong sumugod dito, ha? Papatayin kita! Sino ka? Anong pakay mo sa akin at bakit mo ako gustong patayin? Ang dali mo namang makalimot, bata! Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko! Marami na akong napatay na aswang at iba pang kampo ng dilim. Kaya wala akong pakialam kung sino man ang tinutukoy mo. Pare-pareho lang kayong salot sa bayan na to. Talaga? Kung ganon, bakit ka nagpaalaga ng aswang dyan? Bakit hindi mo siya patayin? Iba si Althea sa inyo. Huwag mo siyang idamay dito. Ako ang harapin mo. Andres! Ano nangyayari? Nang marinig niya ang boses ni Althea, ay napalingon si Andres. Doon biglang umatake ang aswang. Sumugod ito, pero agad siyang nakaatras. Nang mapasandal sa katawan ng puno, bigla niya itong sinabuyan ng asin, sabay hagupit ng buntot pagi. Hindi mo kaya, aswang! Papatayin kita! Papatayin kita! Mabilis umiwas si Andres nang muli itong sumugod. Gamit ang matalas na kuko ay sinubukan siyang kalmutin ito. Mabilis niyang naipangdepensa ang itak na hawak, sabay sipa ng malakas at saksak ng dulo ng itak sa tagiliran nito. Nang mapuruhan niya ito, ay muli niya itong sinabuyan ng asin at pinagupit ng buntot pagi ng ikatlong beses. Nang muli sana niyang sasaksakin ang aswang, ay mabilis itong nakatakbo palayo at tuluyan ng tumakas. Andres, ano nangyayari dyan? Althea, ayos ka lang ba? Hindi ka pinasok dito? Sino? May aswang na sumugod. Pareho kayo. Isang danag. Nakita mo ang mukha? Medyo. Basta may edad na babae. Pero hindi pa naman ganun katanda. Dahil maliksi pa siyang kumilos. Kapag malayo siya sa akin nakakubli lang siya sa ilalim ng puno. Bukod doon, masyadong madilim sa labas. Siya siguro ang kumagat sa akin kung pareho kaming danag. Hindi kaya akong pakay niya? Sa akin siya galit. Pinatay ko daw ang magulang niya. Marami na akong pinatay na aswang kaya wala akong maalala kung totoo man ang sinabi niya. Andres, kapag natapos na ang orasyon sa ikatlong kabilugan ng buwan at hindi ako bumalik sa pagiging tao, gusto kong patayin mo ko. Ha? Naririnig mo ba ang sinabi mo? Oo, sigurado ako. Ayokong umalis dito at maging gaya ng ibang aswang na namiminsala ng buhay ng ibang tao. Nangako ako sa sarili ko. Hindi ako kailanman mananakit. Iba ka sa lahat ng aswang na nakilala at nakasagupa ko. Malakas ang loob ko at matapang pero pagdating sa'yo, hindi ko alam kung makakaya ko. Kakayanin mo. Mangako ka. Sige, pangako. Aasahan ko yan. Nga pala, bababa ako ng bayan mamaya. Dadalaw ako sa bahay namin. Gusto mo bang sumama? Dadaan tayo kay Ka Cesar at sa inyo. Sige. Hindi maiwasan ni Andres ang lihim na mapangiti habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Althea. Iyon kasi ang araw na ipinangako niya na isasama ito sa bayan. Kumakanta pa ito habang masigla ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Sa bawat araw na lumilipas na nakakasama niya si Althea, hindi magawang itanggi ni Andres na unti-unting nahuhulog ang damdamin niya sa isang aswang na dapat ay mortal niyang kaaway. Daig ko pa yung nang ibang bansa. Miss na miss ko tong bayan. Masaya ka ba? Sobra. Saan tayo pupunta? Sa palengke. May kailangan lang akong bilhin. Halika na. Pagdating sa palengke, kumapit ng mahigpit si Althea sa damit ni Andres dahil sa mga nadadaanan nilang mga kinatatakutan nito gaya ng bawang,
at kung ano pang pangontra sa aswang. Natawa pa si Andres dahil nang mapadaan sila sa nagbebenta ng karne, muntik na nitong sunggaban ang mga laman loob ng baboy at parang natakam ito at lumalasap pa. Oh, relax. Hindi ka kakain yan, di ba? Ikaw ang may sabi. Lamang loob. Saka yung dugo. Parang masarap. Nagutom ako. Sige, ipagluluto kita ng dinuguan na walang sangkap na makakasama sa'yo. Talaga? Oo, basta mangako ka. Magiging mabait ka. Oo, pangako. Bumili si Andres ng mga pangdinuguan at iba pang kakainin nila sa mga susunod na araw. Pagkatapos ay binili niya ng 2 bagong bestida si Althea. Nang matapos mamalengke, ay dumaan si Andres sa bahay nila. Nay, Ay, anak kong gwapo. Buti naman at pumasyal ka, anak. dumaan lang po ako para mga musta. Namalengke po kasi kami ni Althea. Magandang umaga po. Nako, mabuti naman at sumama ka. Anak, ipakilala mo siya sa lolo't papa mo. Malugod na tinanggap si Althea ng pamilya ni Andres. Nakipagkwentuhan pa sila sandali bago nagpaalam din. Habang panay ang banggit ni Aling Divina na gusto niyang magkatuluyan ng dalawa. Isang bagay na inayuna naman ng iba pang miyembro ng pamilya ni Andres. Nay, hindi na kami magtatagal. Pupunta pa kami sa bahay ni Althea. Hindi pa kasi sila nakikita ng nanay niya. Taga saan ka ba, iha? Doon po sa kabilang sityo, malapit kay Ka Cesar. Ah, kay Ka Cesar. Alam mo, noon ko pa naisip ito nang una tayong magkita, pero kamukha mo yung matahalik kong kaibigan na si Rona. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Maaga siyang binawi ng Panginoon. Pinatay ng aswang. Talaga po? Oo. Kung buhay yung si Rona, baka napagkamalan kayong mag-ina. Sayang po hindi ko siya makikilala. Nay, saka nyo nakwentuhan si Althea at kailangan na naming umalis. O sige na. Sige po, Aling Divina. Salamat po. Oh, ayan pala si Ka Cesar eh. Nang lumingon si Althea, ay nakita niyang nagulat si Ka Cesar. Agad lumabas ng bakuran ang dalawa at lumapit sa matanda. Hinila naman sila nito sa isang sulok at doon nag-usap. Anong ginagawa mo ditong bata ka? Sinama ko siya dahil nababagot na dun sa bundok. Kamusta na ang proseso ng panggagamot mo sa kanya? Ipagpapatuloy ko sa 2 kabilugan ng buwan. Sana nga ho, bumalik siya sa dati. Sige, tutulungan kita. Aakit ako sa bundok at pagtutulungan natin gawin ang orasyon. Talaga ho, Ka Cesar? Naku, maraming salamat po. Binilin ka sa akin ng ama mo bago siya mawala. Kaya ayokong pabayaan ka na lang. Nga pala, si nanay ho. Nasa bahay po ba? Nako, matagal nang hindi umuwi doon ng nanay mo. Umuwi siya sa tiyahin mo sa kabilang bayan at nalulungkot mula nung umalis ka. Ah, ganun ho ba? Mula kasi nang umakyat ako sa bundok, hindi na ako pinuntahan ni nanay eh. Hayaan mo at sasabihin ko kapag nagkita kami. Yosya, ako mauuna na. Paano? Balik na tayo. Sige. Nay, alis na kami. Sige anak, ingat kayo. Napangiti si Althea nang lumingon si Andres. Habang naglalakad, ay kumapit pa siya sa braso nito. Halos magdadalawang buwan na mula nang magkakilala sila at panatag na ang kalooban ni Althea dito. Alam ng dalaga na hindi siya sasaktan ni Andres kahit alam nito ang pagkatao niya.
Andres? Oh, Maribel, kamusta? Mabuti naman. Sino siya? Magandang araw. Si Althea nga pala. Siya naman si Maribel. Kaano-ano mo siya, Andres? Nakatira siya dun sa bundok kasama ko. May malubha kasi siyang sakit sa dugo. Mahabang gamutan ng kailangan kaya nakatira siya doon kasama ko. Magkasama kayong nakatira sa kubo mo? Oo, Kumusta? Kinagagala kitang makilala. Ayos naman. Nga pala, Andres, sa susunod na linggo ay kaarawan ko na. Punta ka, ha? hindi ako sigurado eh. Wala kasing kasama si Althea sa kubo. Sige, dito na kami. Halika na, Althea. Natatawa si Althea habang nag-aani ng mga gulay mula sa pananim ni Andres. Dahil habang kumukuha ito ng gulay, ay sinasabayan nito ng kanta ang musika na tumutugtog mula sa dala nitong radyo na di baterya. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would. Nakaramdam ng kilig si Althea dahil habang kumakanta si Andres ay panay ang tingin nito sa kanya. Maya-maya ay naglakad ito palayo at may pinitas mula sa halaman. Lumapit ito sa kanya at binigay ang isang peraso ng bulaklak habang patuloy ang pagkanta. Salamat. Nagustuhan mo ba yung kanta ko? Kahit na parang kinaskas na puwet ng kaldero ang boses ko. Oo naman. Maganda. Talaga? Pero para saan tong bulaklak? Para sa isang magandang dalaga na gaya mo. Malakas na kumabog ang dibdib ni Althea nang kunin ni Andres ang kamay niya at halikan ang likod nito. Sa kabila ng kaba ay ngumiti siya at hindi tumanggi ng isayaw nito. Sa gitna ng kabundukan, patuloy silang nagsayaw na para bang sarili nila ang mundo. Aswang ako, Andres. Alam ko. At hindi ko nakakalimutan yon, pero wala akong pakialam. Ang akala ko, iikot na ang buhay ko sa panggagamot. Pero mula nung dumating ka dito, sa ina umikot ang mundo ko. Hindi ko maiwasan ang mag-alala sa'yo sa tuwing magiging aswang ka. Parang pinipiga ang puso ko kapag nakikita kang nahihirapan. Pero mas masaya ako sa tuwing nakikita kang masaya. Mali ito. Hindi yun ang pakiramdam ko. Mapapahama ka lang. Paano kung hindi ako bumalik sa pagiging tao? Wala akong pakialam kahit ano ka pa, Althea. Ikaw walang mahalaga sa akin ngayon. Maraming tao ang tututol sa atin. Buhay ko to. Ako ang magdedesisyon. Ako ang pipili kung sino ang mamahalin ko. At ikaw yun. Ang pinili ng puso ko. Althea. Hindi nakainig si Althea nang yakapin siya ng mahigpit ni Andres. Matapos yun ay magaan niyang hinalikan ito sa noo, saka muling niyakap. Dahil ang totoo ay pareho sila ng nararamdaman. Pilit niya lang yung pinipigil dahil sa kanilang pagkakaiba. Labanan mo, Althea. Nagugutom ako! Pakainin mo ako! Bahagyang lumayo si Andres nang sinubukan siyang abutin ni Althea. Nagwala ito habang nakakadena. Nakalabas ang mga pangil at mahahabang kuko. Umaangil na parang hayop. Bakas sa mga mata ang pananabik sa laman ng tao. Tapos ko ng paghihirap ko, Andres! May isang kabilugan ng buwan pa.
Huwag kang susuko. Pero baka hindi na ako bumalik sa dati. Kung magkaganon man, tatanggapin kita. Mamumuhay tayo ng tahimik dito sa bundok. Tulungan mo ako. Masakit! Ang init! Andres! Patawarin mo ako, Althea. Kailangan mo magtiis. Ang medalyon na yan ay pangontra. Kakalmahin ka nito at mababawasan ang gutom mo. Andres! Nahihirapan ako. Makalipas ang ilang oras, malapit nang pumutok ang liwanag. Sa wakas ay kumalma na si Althea. Nakatulog na ito at bumalik na sa normal. Lumapit si Andres at pinunasan ang pawis nito sa noo. Pagkatapos ay hinalas ang kadena sa mga paa at kamay nito. Kinuha niya ang mga hinandang mga dinikdik na dahon at tubig na pinakuluan sa dahon ng bayabas. Gamit yun, ay ginamot ni Andres ang nagsusugat ng mga kamay at paa nito dahil sa kadena. Pagkatapos ay binalot at tinalian ng kulay puti na tela. Nang matapos niya ang panggagamot, ay kinandong niya si Althea gaya ng isang bagong panganak na sanggol. Sa kanya niyakap ito ng mahigpit. Sana nakilala kita ng mas maaga. Sa ganun ay nagawa kitang protektahan laban sa aswang. Salamat, Andres. Pahinga ka na. Matulog ka na. Nandito lang ako. Babantayan kita. Hinaplos ni Althea ang pisngi ni Andres. Pagkatapos ay dahan-dahang nilapit ang muka at magaan siyang hinalikan sa labi. Nagulat si Andres sa ginawa nito at halos hindi nakakibo hanggang sa makatulog si Althea. Abala sa pagtatahip ng bigas si Althea, habang si Andres naman ng araw na yon ay bumaba ng bundok para puntahan ang mga pasyente nitong kailangang gamutin. Pero madalas ay ang mga tao ang umaakyat doon sa bundok para magpagamot. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay bumaba na ito. Pasado alas 3 na pero hindi pa rin nakakabalik si Andres. Kaya para mawala ang pagkabagot, ay nagtahip na lang siya ng bigas doon sa likod bahay. Habang ginagawa niya yon, ay biglang huminto si Althea nang maramdaman na may parating. Tumama ang hinala niya nang marinig ang tinig ng babae. Andres? Andres? Nariyan ka ba? Sino po sila? Nang lumabas siya mula sa gilid ng bahay, ang kwento sa akin ni Lola, bigla daw nawala ang ngiti niya pagkakita kay Althea at agad umahon ang matinding selos. Tinignan niya si Althea mula ulo hanggang paa at pinormalan ang muka. Ikaw pala. Nasaan si Andres? Bumaba sa bayan. May mga pinuntahan ng mga pasyente na gagamutin. Mga anong oras ng balik niya? Hindi ako sigurado eh. Wala siyang sinabi. Kung ganun, ihintayin ko na lang siya. Sige, maupo ka muna. Gusto mo nang may inom? Hindi na. Salamat na lang. Binalikan ni Althea ang ginagawa, pero hindi niya alam na sumunod pala si Maribel sa kanya. Tumingin ito sa paligid. Sumili pa sa kubo na tinutuluyan niya na para bang inspektor.
Althea, tama? Oo, Ano ba talaga kayo ni Andres? Totoo bang pasyente ka niya? O may ibang pakay ka sa kanya? hindi kita maintindihan. May gusto ka ba sa kanya? Oo, gusto ko si Andres. At may pagkakaintindihan na kami. Hindi ako naniniwala. Hindi papayag ang lolo niya dahil ako ang gusto niyang ipakasal kay Andres. Paumanhin, Maribel. Pero pinakilala na ako ni Andres sa lolo niya. At malugod akong tinanggap ng pamilya niya. Sino ka ba ha? Saan ka ba galing at basta ka na lang sumulpot sa buhay ni Andres? Sa tingin ko hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Nagkakaintindihan na kami. Tanggap ako ng pamilya niya at yun ang mahalaga. Althea, mahal ko, nandito na ako. May pasalubong ako sa'yo. Gulat na lumingon si Maribel nang marinig nito ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Andres. Nang umikot ito sa likod bahay, natigilan din ito nang makita naman si Maribel, pero agad ngumiti pagkakita sa kanya. Lumapit sa kanya si Andres at yumakap ng matagal, pagkatapos ay hinalikan siya sa ulo. Oh Maribel, anong ginagawa mo dito? Dumadalaw lang, tsaka nagdala rin ako ng mga pasalubong. Pwede ba ako matulog dito ngayong gabi? Ha? Dito? Maribel, hindi pwede. Delikado dito. May mga aswang na gumagala dito sa kabundukan paggabi. Kung ganun, samahan mo na lang akong bumaba ng bundok. Sakto, kasama ko si Ponyong. Nariyan siya sa labas. May hinihingi siya sa akin na halamang gamot eh. Sumubay ka na sa kanya. Gustuhin ko man na ihatid ka pero hindi ko na kayang bumaba pa ng bundok. Pagod na ako sa paglalakad. Paalisin mo talaga ako? Oh, pero bakit si Althea? Tagal na niya dito Bakit hanggang ngayon hinahayaan mo siyang tumuloy dito? Iba ang kaso ni Althea. Mahabang gamutan ang kailangan niya para gumaling siya. At isa pa, may relasyon na kami. Nobyo ko na si Althea, Maribel. Hindi na siya aalis dito at mula ngayon ay magsasama na kami. Andres naman Alam mo naman na matagal na kitang gusto. Ikaw ang hinihintay ko Pasensya ka na, Maribel. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ko magawang turuan ng sarili ko na ibalik ang pagmamahal mo para sa akin. Kaibigan kita. Pero hanggang doon na lang yun. Matagal mo na akong kilala. Yung babaeng yan, hindi ba't kailan lang kayo nagkakilala? Hindi mahal ka sa akin yun. Mahal ko si Althea. Ayoko ng gulo, Maribel. Kaya pakiusap sana, iwan mo na lang kami. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na basta na lang matalo ng ganito. Nagkatinginan ang dalawa nang basta na lang umalis si Maribel na galit at luhaan. Nag-aalala si Althea na lumingon kay Andres. Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. Anong sabi niya sa'yo? Nagagalit siya. Huwag mong isipin yun. Akong bahala sa kanya. May mas mahal ka tayong gagawin. Mamaya ng ikalawang kabilugan ng buwan, maganda ka na. Gagawin natin ang ikalawang yugto ng panggagamot natin. Maya-maya lang darating na si Ka Cesar. Sige. Sa muling paghahari ng bilog na buwan sa madilim na kalangitan, mas naging malakas at agresibo si Althea. Labis ang pagwawala nito habang nakakadena. Nang mga sandaling yon, ay parang hindi na nito nakikilala si Andres at Ka Cesar. Matalim at nanlilisik ang mga tingin na pinupukol sa kanila. Kapag bahagya silang napapalapit, ay sinusubukan silang abutin ito at kalmutin ng mahaba nitong mga kuko. Pakawalan mo ko rito! Albularyo! Lumabang ka ng patas! Althea, labanan mo ang demonyong umaalipin sa katawan mo. Hindi ka aswang. Tao ka. Lumaban ka. Ikaw tanda. Ikaw ang una kong papatayin kapag nakawala ako rito. Althea, mahal ko. Sisimulan na natin. At ikaw naman, gwapong albularyo. Pagkatapos ko rito sa matandang to,
Ang laman loob mo naman ang sunod kong dudukutin. Andres, simulan na natin. Opo. Tumigaw ng malakas si Althea at lumiyad ng maamoy ang insenso. Hawak yon ni Ka Cesar at inikot sa paligid ng papag kung saan nakahiga at nakakadena si Althea. Habang si Andres ay nagsisimula ng magdasal. Maya-maya ay may kinuha si Ka Cesar. Isang lambat na hinabi gamit ang mga hibla ng sanga ng sinukuan at nilagyan ng mga bandati o matang pusa. Pagkatapos ay tinakip nila yon kay Althea. Lalong nagwala ito. Mariing pumikit si Andres dahil sa nararamdaman na awa para sa dalaga. Umalingaw-ngaw ang malakas na angil nito sa loob ng kuweba at pilit na hinihila ang kadena. Pakawalan niyo ako rito! Simulan mo na ang dasal. Mahal na Ama sa langit, Diyos amang may gawa ng hangin, tubig, lupa at apoy. Dinggin niyo nawa ang aking padalangin. Espiritu ng aswang na umaalipin kay Althea. Apage! Apage! Tapusin niyo ang kanyang pagkauhaw sa dugo at laman. Apage! 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 Tama na! Tama na! Sabay lumuhod at nagdasal sa Latin ang dalawang albularyo. Habang patuloy sa pagwawala si Althea, hinubad ni Andres ang medalyon at sinuot yon kay Althea. Nang tumalab ang medalyon, ay kumalma siya. Doon sila tumayo at kinuha ang isang baso ng inumin na sadyang hinanda ni Andres. Gawa yon sa mga iba't ibang halamang gamot na mabisang pangontra sa aswang. Pumwesto si Ka Cesar sa ulunan ni Althea at hinawakan ang ulo nito. Ingatan mo ang kamay mo na huwag niyang makagat. Opo, Althea, konting tiis na lang. Matatapos na rin to. Ano gagawin niyo sa akin? Pinainom ni Andres kay Althea ang laman ng baso. Pagkatapos ay hinataw-hataw ito ni Ka Cesar ng isang bungkos ng tuyong sanga ng mga dahon na may kasamang dulo ng buntot pagi. Lalong nagwala si Althea. Nang hindi nakayanan ni Andres, ay napaiyak na lang siya habang hawak ang kamay ng dalaga. Patawad, mahal ko. Wala akong ibang magawa para tapusin ang paghihirap mo. Andres, malinaw sa'yo na isang aswang si Althea. Hindi maaaring umibig ang isang albularyo na gaya mo sa isang kalaban. Pero hindi kalaban si Althea. Kilala niyo siya. Hindi siya nananakit ng kahit na sino. Gabi-gabi, nagtitiis siya na matulog ng nakakadena para kung sakaling maging aswang siya, hindi siya makakawala at makapatay ng tao. Naiintindihan ko. Ngunit hindi kayo maiintindihan ng mga tao sa paligid ninyo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Mahal ko si Althea at hindi ako susuko sa kanya. Kung hindi man tayo magtagumpay na ibalik siya sa pagiging tao, tatanggapin ko siya kung ano man siya. Kung kailangan naming lumayo, lalayo kami. Ngayon lamang kitang nakitang ganyan kasi di ang damdamin para sa isang dalaga. Mahal na mahal ko po si Althea at handa akong gawin ang kahit na ano para sa kanya. Naging mabisa ang orasyon at gamutan nila Andres at Ka Cesar. Hindi nagtagal ay bumalik sa normal si Althea. Kaya naman nagdesisyon si Andres na iuwi ito sa kubo para mas doon makapagpahinga ng maayos, habang si Ka Cesar ay nagpaiwan sa kuweba upang doon magpalipas ng gabi dahil may mga halamang gamot itong kukunin na malapit doon. Habang naglalakad, biglang huminto si Andres at Althea matapos may maramdaman. May iba pang aswang sa paligid. Halika na, bilis! Dahil nanlalambot pa si Althea, hindi niya magawang makatakbo ng mabilis hanggang sa mula sa taas ng puno ay may tumalo na kung sino at umarang sa kanilang daan. Isang aswang na danag.
ang babaeng aswang na sumugod na din sa kubo ni Andre. Nakakubli ang mukha nito sa dilim habang nasisinaga ng buwan ang katawan nito. Ikaw na naman. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik dito? Hindi ikaw ang pakay ko dito, kundi ang anak ko. Anak? Sandali lang. Halika na, Althea. Umuwi na tayo. Hindi mo na ipagpapatuloy ang pagpapagamot sa albularyong yan. Ipagpapatuloy mo ang pagiging aswang at magkakasama tayo maghihiganti sa 10 ng kanyang pamilya at mga tao sa bayan na to. Inay, Napaatras si Andres, sabay bunot ng kanyang bolo at itinutok ang talim sa harap ng lumalabas sa liwanag ang babae sa kanilang harapan. Ganoon na lang ang gulat ni Althea nang makita ang kanyang ina na isang aswang. Ako nga, anak. paano ka naging aswang? Sino ang... Ipinanganak na akong aswang. Ano? Huwag mo sabihin ikaw ang kumagat sa akin. Ako nga, dahil kailangan mong sumunod sa mga yapak ko. Walang iya! Anong klaseng ina kayo? Ginawa mong halimaw ang sarili mong anak? At ang galing mong magpanggap? Hinayaan mo pa akong pumunta rito para magpagamot kunwari? Ginamit kita para mahanap ko ang bahay ng albularyong pumatay sa lolo at lola mo. At ang lalaking yan, ang albularyong yan, ang buong akala ko kapag pinakawalan kita ay hindi mo matitiis ang gutom at papatayin mo siya. Pero hindi, kabaligtaran ang nangyari. Umibig ka sa taong pumatay sa mga magulang ko. Hindi mo lang ako ginawang mas masahol pa sa halimaw. Ginamit mo lang ako para sa personal na interes mo. At inaasahan mo talaga na papatayin ko ang lalaking mahal ko? Ngayong gabi, tutulungan mo kong patayin ang lalaking yan. Pagkatapos, sasama ka na sa akin. Hindi na ako sasama sa'yo. Ang galing mong magpanggap. May paiyak-iyak ka pa. At alalang-alala kunwari. Pero nilinlang mo lang ako. Maging si Ka Cesar. Mga albularyong pulpul. Hindi lang sila ang marunong manlinlang. May langis akong pinapahid para hindi nila maamoy na isa akong aswang. Hindi lang silang niloko. Pati ako. At hindi ako aswang. Hindi ako demonyo na gaya mo. Maghinay-hinay ka ng pananalita mo sa akin. Ako pa rin ang nanay mo. Althea! Nang sumugod sa kanila si Liway, ay agad sinalubong ni Althea ang ina. Hinarang nito ang sarili para protektahan si Andres. Sa isang iglap, ay bumalik ang pagiging aswang nito. Sinunggaban sa leeg ang ina at sinakal. Huwag mo sasaktan si Andres. Ako ang dapat na kinakampihan mo. Dahil ako ang nanay mo. Hindi ko kakampihan ang pinagkatiwalaan ko. Pero ginawa kong halimaw. Kaya ikaw ang makakatikim ng unang bagsik ko bilang aswang. Althea! Ako na bahala rito, Andres. Tumakbo ka na. Habang nakikipaglaban si Althea sa sariling ina, mabilis na tumakbo si Andres pauwi ng bahay. Hindi para magtago, kung hindi para kunin ang buntot pagi at ilan pa niyang gamit panglaban. Pagkatapos ay agad siyang bumalik. Nanlaki ang kanyang mata nang humagi si Althea sa malayo at tumama ang katawan sa puno, habang si Liway ay may malalim na kalmot sa leeg galing sa kuko ni Althea. Suwain, wala kang kwentang anak. Ang akala ko pa naman, ikaw na ang magbibigay sa akin ng katarungan na matagal ko nang hinihintay. Hindi ako tutulad sa inyo. Hindi ako papatay ng mga inosenteng tao para sa lintik na pag-iiganti na yan at pansarili kong gutom. Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Ako ang harapin mo, Dalag! Ako ang may atraso sa'yo at hindi si Althea! Pagbabayaran mo to, albularyo. Pinatay mo na ang mga magulang ko. Ngayon, pati ang anak ko, nilason mo ang isip laban sa akin. Walang kasalanan si Andres, inay. Ako ang namili at kusang tumalikod sa'yo. Nang tumakbo palapit si Liway, biglang tinabig ni Althea si Andres at sinalo ang pagsugod ng ina. Gumulong ang mag-ina sa lupa
at huminto na nasa ibabaw si Liway. Sinakal nito ng mahigpit ang anak. Nang gigigil ito sa galit na parang handa nitong patayin ang sariling anak. Agad tumayo si Andres, sabay saksak sa likod ng aswang. Bitiwan mo siya! Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Buhay ang kinuha mo. Buhay din ang magiging kabayaran. Pinay! Nagtangka si Althea na habulin ang sariling ina, pero pinigilan siya ni Andres at niyakap ng mahigpit mula sa likod. Nang maalala ni Althea ang kanyang itsura, bigla itong lumayo sa nobyo at nagtago sa likod ng puno. Lumayo ka sa akin, Andres. Isa akong aswang at hindi ako nakakadena. Baka masaktan lang kita. Kung gagawin mo yun, kanina pa dapat. Kung nanaig ang pagiging aswang mo, tinulungan mo na sana ang nanay mo laban sa akin. May tiwala ako sa iyo, Althea. Alam kong hindi mo ko sasaktan. Halika dito, lumapit ka. May pag-aalangan ang bawat hakbang ni Althea na lumabas mula sa pinagtataguan. Habang palapit siya kay Andres, ay unti-unting bumabalik sa normal ang mukha nito. Napakagandang aswang mo naman, mahal. Handa ako magpakagat sa iyo anumang oras. Huwag kang magsalita ng ganyan. Biro lang, ito naman oh. Halika na, umuwi na tayo. Tsaka, salamat pala sa pagligtas mo sa akin. Lumipas muli ang mga araw. Matapos ang paghaharap ni Althea at Aling Liway, hindi na muling bumalik ito. Natahimik ang dalawa at naging mapayapa ang lahat. Isang araw, nang bumaba si Andres para manggamot, ay naisipan nitong isama si Althea. Bago bumalik sa bundok, ay saglit silang dumaan sa bahay nila Andres at pinakilala ang dalaga bilang nobya nito. Dahil doon ay tuwang-tuwa si Aling Divina at dininig daw ng Diyos ang kanyang dasal. Pasado 2:00 ng hapon nang magpaalam sila. Habang naglalakad, nakita ng dalawa si Maribel na masama ang tingin sa kanila, kaya hinigpitan ni Andres ang kapit sa kamay ni Althea. Si Maribel, Hayaan mo siya, huwag mo nang pansinin. Althea? Andres? Kumusta? Maribel, ayaw namin ng gulo. Wala naman akong gagawin. Nangangamusta lang. Pabuti naman kami. Nakita ko kayo sa bahay nyo. Mukhang formal mo na siyang pinakilala sa pamilya mo. Ganun na nga, at tanggap siya ng pamilya ko. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Congrats. salamat. Maribel, gusto ko lang malaman mo na ayoko makipag-away. Ayos lang ako. O siya, sige. Dito na ako. Salamat, Maribel. Pasensya na ulit kung nasaktan man kita. Nang iwan ng dalawa si Maribel, ay nanatili itong nakasunod ng tingin sa dalawa habang patuloy na lumalalim ang galit at selos sa puso niya. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi niya matanggap na hindi napunta sa kanya si Andres. Ang mas masakit pa doon, ang lolo nito na minsan nang sinabi na ipapakasal sila ng apo nito ay biglang binago ang ihip ng hangin. Hindi daw kasi akalain ng matanda na magkakanobya pa si Andres. Nang mawala na sa paningin ni Maribel si Andres at Althea, ay saka niya pinagpatuloy ang paglalakad. Kapag nag-iisip ng plano kung paano paghihiwalayin ang dalawa, isang may edad na babae ang lumapit sa kanya. Ikaw si Maribel, di ba?
Ako nga po. Sino po kayo? Kanina pa kita pinagmamasdan. Mukhang masama ang tingin mo sa magnobyo na yan, nakaalis lang. May atraso ba sila sa'yo? Parang gano'n na nga. Yung lalaki na yan, siya si Andres. Siya ang unang lalaking minahal ko. Naghintay ako sa kanya na matagal sa pag-asang mapapansin niya ako. Habang ang lolo naman niya, pinangakuan naman ako na ipapakasal kami. Ayun, umasa ako. Pero wala eh. Biglang dumating yung Althea na yan at inagaw niya sa akin si Andres. Ang ibig kong sabihin, umasa ka sa lalaking alam mo naman na hindi ka mamahalin, tama? Oh, mas tamang sabihin na pinaaasa mo ang sarili mo. Bakit niyo ho ba tinatanong? Kasi ho nagmamadali ako eh. Kailangan ko nang umalis. Kapag sinabi ko sa'yo ang lihim ni Althea, tiyak na magiging interesado ka. Lihim? Alam mo, pareho tayo. Minsan na rin ako nagmahal ng lalaki na alam kong kailanman ay hindi magiging akin. Talaga ho? Anong ginawa niyo? Pinatay ko ang babaeng karibal ko. Pinalabas kong aksidente at ako ang nagpalaki sa anak niya. Nakuha ko na ang lalaking gusto ko. Ako pa ang kinilalang ina ng anak ng karibal ko. Wala siyang kaalam-alam na hindi ako ang nanay niya. Pinatay niyo? Pero hindi ho ba kayo nahuli? Tanga ka kapag nagpahuli ka. Kapag nalaman mo ang alam ko tungkol sa babaeng yon, makukuha mo si Andres. Ano naman po yung sikreto na sinasabi niyo? Halika, sasabihin ko sa'yo. Mula sa bayan, sa halip na dumiretso sa kanilang kubo, dinala ni Andres si Althea sa isang tagong waterfalls na matatagpuan doon sa bundok. Isang bagay na labis na kinatuwa ng dalaga. Pagdating doon ay hinubad nila ang kanilang damit at sabay tumalon sa tubig. Ang lamig ng tubig. Lamig. Unahan tayong lumangoy hanggang dulo. Sige ba? Parang walang katapusan ang ligayang nararamdaman ng dalawa ng mga sandaling yon. Muli ay parang naging sarili nila ang mundo noon sa bundok, malayo sa banta ng panganib. Nakatatlong balik sila hanggang sa mapagod at nang makarating sa dulo, natawa sila dahil mas mabilis nakarating sa finish line si Althea. Paano ba yan? Panalo ko. Anong premyo ko? Premyo? Ito oh. Hindi nakasagot si Althea nang halikan siya ni Andres sa labi. Yayakap sana siya sa leeg nito pero bigla siyang napaatras ng tila na paso at madikit ang balat sa mga anting-anting na suot nito. Nasaktan ka ba? Ang init. Sandali, huhubarin ko. Ha? Huhubarin mo? Wag! Baka mamaya May masaktan. tiwala ako sa'yo, Althea. Pinanood ni Althea nang isa-isahing alisin ni Andres ang tatlong anting-anting na suot nito. Pagkatapos ay ihinagis yon sa kung saan nila iniwan ang mga hinubad na damit. Matapos yun, ay hinila nito si Althea at muling hinalikan. Malayang yumapos ang mga braso niya sa leeg ni Andres habang tumutugon sa halik nito. Sana hindi matapos ang gabing ito, Andres. Mahabang panahon pa ang naghihintay sa ating dalawa. Magpapaalam ako kay nanay. Lalayo tayo dito. Maninirahan tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Magpapakasal tayo.
Mabubuhay ng tahimik. Yung tayong dalawa lang at ang mga magiging anak natin. Ang sarap mangarap. Kung may panalangin man ako sa Diyos, yun na yung makasama kita hanggang sa kabilang buhay. At sana kapag dumating ang panahon, kahit na nagkaganito ako, tanggapin niya ako sa langit. Hindi tayo maghihiwalay. Kahit saan, kasama mo ko. Mahal na mahal kita, Andres. Mahal na mahal din kita, Althea. Mula doon sa waterfalls ay nagmamadaling umuwi ang dalawa. Doon sa kubo ni Althea, pagsarado pa lang ng pinto ay muli silang naghubad ng dami. Saka muling naghinang ang kanilang mga labi. Habang ang palad ni Althea ay malayang humahaplos sa matipunong katawan ni Andres. Matapos yon ay maingat siyang hiniga sa papag nito. Sa unang pagkakataon ay binigay ni Althea ang sarili kay Andres. Buo at walang halong pag-aalinlangan. Alam mo ba, ang sabi nila kapag daw nakipagtalik ang isang tao sa isang aswang, magiging aswang na rin siya. Talaga? Paano yun? Aswang ka na rin? Oo. Rar! Nakakainis to. Natatawa sila na muling sumandal si Althea sa malapad at hubad na dibdib ni Andres at binalot ang sarili nila ng kumot. Mula sa likod ay yumakap siya kay Althea. Sinandal ang mukha sa gilid ng mukha nito at huminga ng malalim. Kung totoo man yon, wala akong pakialam. Andres, kapag nalaman ng nanay mo kung ano talaga ako, tiyak na paglalayuin niya tayo. Hindi kita lalayuan. Pinangako ko na yan sa'yo. May itatanong pala ako sa'yo. Ano naman yon? Kung masarap ka ba? Oo naman. Hindi yun. Hilyo ka talaga. Bigla ko lang naisip to. Kung alam mong mamamatay ka na, ano yung pinakahuling gusto mong kainin? Yung paborito kong niluluto ni nanay. Yung kalderetang baka niya. Ikaw ba? Gusto kong matikman kung ano ba ang lasa ng dugo ng tao. Talaga? O ito braso ko. Tikman mo na. Loko! Hindi pa naman tayo mamamatay eh. Hindi pa talaga dahil mabubuntis ka pa. Magkakaroon pa tayo ng maraming anak na kamukha natin. Andres, Salamat sa pagmamahal mo at tinanggap mo ako sa kabila ng totoong katauhan ko. Wala eh. Ang lakas agad ng tama mo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil pinagkatiwalaan mo ako at binigay mo sa akin ang sarili mo. Masaya ako na ako ang unang lalaki sa buhay mo. Hindi ako nagsisisi na binigay ko ang sarili ko sa'yo. Biglang natigilan si Althea nang may maramdamang kakaiba. Biglang lumamig ang hangin, kasunod ng malakas at nakakakilabot na alulong ng aso. Gayun din ang naramdaman ni Andres, kaya napatuwid sila ng upo nang biglang kumulo ang langis na nasa bote. Ang bantay. May binulong sa akin. May parating na panganib. Narito si nanay? Hindi dito. Sa bahay namin. Nasa panganib ang nanay ko. Diyos ko, ang banta ni nanay nung huli natin siyang makalaban. Hindi tayo ang babalikan niya. Ang pamilya mo. Bilisan natin. Kailangan nating makarating agad sa bahay. Nagmadaling nagbihis ang dalawa at tumakbo pababa ng bundok sa kabila ng kadiliman sa buong kagubatan. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan ni Andres na isuot ang kanyang anting-anting. Althea! Nararamdaman ko. Magiging aswang na naman ako. Maiwan ka muna dito. Hintayin mo ako. Magtago ka ng mabuti para walang makakita sa'yo. Yung mga anting-anting mo, hindi mo suot. Oo nga pala. Hindi pwede, baka mapahamak ka. Halika na. Saka na natin problemahin ng iba. Ang importante si Aling Divina. Tulungan niyo kami!
Aswang! Sabay na palingon si Andres at Althea nang marinig ang malakas na sigaw ni Aling Divina. Hindi na nag-usap ang dalawa at mabilis na tumakbo papunta sa bahay ni Andres. Nang makarating doon, naabutan nila si Liway na naroon sa harap ng bakuran. Demonyo ka talaga kahit kailan, Liway! Long time no see, Divina. Matapos mong patayin si Rona, ano? Ako naman ang isusunod mo? Oo, dahil malaki ang atraso ng anak mo sa akin. Si Andres! Pinatay niya ang mga magulang ko. Hindi ba't aswang din ang mga magulang mo? Mabuti nga yun at nabawasan ang kampo ng demonyo sa bayan na ito. Pati ang anak ko ay nilayo niya sa akin. Anak? Si Althea? Anak mo siya? Oo. Wala kang kaalam-alam na ang anak mo ay umiibig sa isang kagaya ko. Isang aswang. Inay, tama na! Napalingon ang lahat sa dalawa. Mabilis pumasok si Althea at Andres at hinarang ang sarili kay Aling Divina. Sarkastikong ngumiti si Liway at umiling. Talagang nabulag ka na ng pag-ibig, Althea. Talagang kinakalaban mo ko dahil sa lalaking yan. Isa kang aswang. Huwag mong talikuran ang lahi natin nang dahil lang sa kanya. Hindi tayo magkalahi. Hindi ako aswang. Ginawa mo lang akong aswang. Aswang ka, Althea? Nay, pumasok na kayo sa loob. Kami nang bahala dito. Magpapaliwanag kami mamaya. Hindi. Sandali lang. Liway! Magkakilala kayo? Hindi. Oo. Kilalang kilala kong babaeng yan. Anong ibig niyong sabihin? Totoo nga ang hinala ko noon pa. Anak ni Rona si Althea. Pinatay mo ang totoong nanay ni Althea para ikaw ang pumalit sa pwesto ni Rona sa buhay ni David. Ano? Hindi totoo yan. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling siya. Ikaw ang sinungaling! Magkakaibigan tayong tatlo noon. Ikaw, ako at si Rona. Kaya kilalang kilala kita. Wala kang kapasidad na magkaanak dahil baog ka, hindi ba? Sinadya mong palakihin si Althea na hindi pinapakilala ang totoong nanay niya. Inay, totoo ba yun? Oo, dahil inagaw sa akin ng nanay mo ang lalaking mahal ko. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Kami ni David. Pero baog ako. Hiniwalayan ako ng tatay mo at pinagpalit ako sa kaibigan ko pa. Mga traidor. Kaya pinalabas kong aksidente ang pagkamatay niya. Pagkatapos ay inako kitang anak ko. Salamat sa nanay mo at may tinuring akong sarili kong anak. At natupad ang pangarap ko magkaroon ng pamilya kasama si David. Napakawalang iya mo! Hindi ka totoong aswang, Althea. Huwag kang maniwala sa kanya. Walang lahing aswang si Rona o ang tatay mo. Anak kita at ako lang ang nanay mo. Anak! Tinuring mo akong anak? Gawain ba ng mabuting inang ipahamak ang anak niya? Ginawa mo kong aswang para maghiganti kay Andres. Sinira mo buhay ko. Para sa ikabubuti mo ito, anak. Magiging mas makapangyarihan ka pa. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan maging malakas. Ang gusto ko ay ibalik mo sa dati ang buhay ko. Ako ang nagpalaki sa'yo, kaya ako ang nanay mo. Alam ko ang makakabuti sa'yo. Pinatay mo ang totoong nanay ko. Hindi ko alam ang tunay niyang itsura. Ang dami mong ginakaw sa akin. Ang nanay ko, ang buhay ko, ang pamilyang dapat ay sa akin. Papatay kita! Althea! Hindi nakinig si Althea at sumugod kay Liway. Bumagsak ang dalawa sa lupa. Sinakal ni Althea ang nanay nito. Sabay sakmal sa balikat nito. Gumanti naman si Liway at inalmot ito sa braso. Althea, lumayo ka sa kanya, bilis! Biglang tumalon palayo si Althea kay Liway. Sabay hagupit ng malakas ng buntot pagi. Malakas na umangil si Liway, kasabay ng sunod-sunod na hagupit pa. Pagkatapos ay sinabuya ni Andres ng asin ang aswang. Agad namang nakabawi si Liway at sumugod. Ang dapat sana'y bolo na ipangsasaksak dito ay nagawang salaging ito. Hinawakan ni Liway ang braso ni Andres. Sabay tulak dito hanggang sa bumangga ng malakas ang likod nito sa pader. Anak!
Nay, pumasok kayo sa loob! Papatayin kita! Hindi ang aswang na gaya mo ang tatapos sa akin! Malakas na sinipa ni Andres sa tiyan si Liway. Muli itong sumugod. Akmang kakalmutin ito ni Liway nang mula sa likod ay sumugod si Althea at tinusok ng matalas na kuko nito ang likod ng babaeng minsan itong tinuring na ina. Patawarin mo ko, inay. Pero kailangan kong bigyan ng katarungan ng pagpatay mo sa tunay kong ina. At ang buhay na ninakaw mo sa amin. Hindi ako papayag na pati si Andres ay kunin mo. Wala kang utang na loob! Patawarin mo ko, inay. Para sa mga buhay ng mga inosenteng tao na naging biktima mo at ng mga magulang mo. Mula sa harap ay sinaksak ni Andres ng bolo sa dibdib si Liway. Umiiyak na niyakap ni Andres si Althea nang bumagsak na wala ng buhay ang ina nito. Maya-maya ay hinarap sila ni Divina. Anak, lumayo ka muna kay Althea. Baka mapahamak ka kapag nalaman ng mga tao na aswang siya. Kanina pa nag-iikot ang mga taong bayan na tinahanap ang aswang. Hindi ko siya maaaring iwan, Nay. Anak, hindi tao si Althea. Aswang siya. Tama ang nanay mo. Mas mabuting lumayo na ako sa'yo. Hindi kita iiwan. May pangako tayo sa isa't isa, di ba? Nay, lalayo muna kami ni Althea. Anak, sandali lang! Andres! Althea, alika na. Magkahawak kamay na tumakbo ang dalawa. Papasok na sila ng gubat nang may marinig silang maraming boses. Ayun si Althea! Ang aswang! Andres! Takbo! Dali! Hulihin niyo ang aswang! Biglang huminto si Althea sa pagtakbo pagdating sa gitna ng kagubatan paakyat sa kubo. Nag-aalala itong lumingon dahil sa naririnig nila ang mga humahabol sa kanila. Umalis ka na, Andres! Madadamay ka lang! Hindi kita iiwan. Pero baka pati ikaw ay paghinalaan nilang aswang! Basta hindi kita iiwan. Halika na. Muli nilang pinagpatuloy ang pagtakbo hanggang sa tuluyan na silang naabutan nila Maribel at ng taong bayan. Tinago ni Andres si Althea sa likod at humarap sa mga taong natulungan niya na ngayon ay tumutugis sa kanila. Hulihin niyo ang babaeng yan! Siya ang aswang! Hindi aswang si Althea. Huwag mong pagtakpan ng babaeng yan! Sinabihan na kita na huwag makailam. Ano tong gulong ginawa mo? Nililigtas lang kita mula sa babaeng yan! Andres, gumising ka nga! Sasaktan ka lang niya! Mahal ko si Althea, Maribel. Aswang man siya o hindi, mahal ko siya. Nahihibang ka na ba? Mas pipiliin mo ang aswang na yan kaysa sa akin? Oo. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi! Huwag mong idamay si Andres dito, Maribel. Hindi namin pinilit ang sarili naming maramdaman ito. Kusa na lang dumating at nangyari. Mga kasama, patayin niyo ang babaeng yan! Sige, subukan nyo. Subukan nyong saktan si Althea. Hindi ako nagdalawang isip noon na gamutin kayo at ang pamilya ninyo. Isang tawag nyo lang sa akin, dumarating na ako. Nilaan ko ang buhay ko sa pagsisilbi sa mga tao para magbigay ng lunas at kung anong mga sakit, nabarang man o nakulam o kahit na ano pa. Kilala na ninyo akong lahat. Wala akong ginawa na ikapapahamak ng kahit na sino dito sa bayan natin. Biglang lumingon si Maribel sa paligid nang mag-atrasan ang mga tao at ibaba ang mga dalang sibat at iba pang sandata. Kasabay ng paghingi ng tawad ng mga ito sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kamay ni Althea at ngumiti sa isa't isa.
Anong ginagawa nyo? Kunin niyo si Althea at patayin nyo! Maribel, patayin mo man ako ngayon. Hindi mo pa rin makukuha si Andres. Alam mo kung bakit? Dahil kahit kailan, hindi mo nakuha ang puso niya. Tama na yan. Halika na. Hinila ni Andres si Althea at tuluyan ng tumalikod at nagsimula ng maglakad palayo hanggang sa may narinig silang tunog ng kinasang baril. Althea! Wag! Andres! Hindi! Andres! Anak ko! Althea! Mga anak ko! Anong ginawa mo? Mamamatay tao ka! Hindi ko po sinasadya! Andres! Althea. Althea. Andres, hanggang dito na lang yata ako. Pero baka papasukin ako ng Diyos sa langit. Kung nasan ka, nandun din ako. Susunod ako sa'yo hanggang sa kabilang buhay. Doon natin pagpapatuloy ang pag-ibig natin. Yung pangako mo, gusto kong matikman ang dugo mo. Eto. Gumapang na lumapit si Andres kay Althea at binigay ang kanyang braso. Kahit nanghihina, ay pilit yung kinagat ni Althea at sinipsip ang kanyang dugo. Ang tamis pala. Andres, masaya ako na ang dugo mo ang una't huling dugo ng tao na natikman ko. At ikaw ang una't huling lalaking minahal ko. Mahal na mahal kita. Althea. Mahal na mahal din kita. Pilit na nilapit ni Andres ang mukha kay Althea at hinalikan ito sa labi. Hanggang sa sunod-sunod na hinabol ni Althea ang hininga. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at umiyak habang nasasaksihan na unti-unting nawawala ng buhay ang babaeng pinakamamahal niya. Althea. Althea. Mahal ko. Hintayin mo ko. Andres. Althea. Anak! Anak ko! Nay, ang sarap ang kaldereta nyo kaninang tanghali. Anak! Kumapit ka lang. Dadaling ka namin sa ospital. Nay, mangako ka. Susunugin nyo ang katawan namin ni Althea. Tapos doon sa kubo namin, magkatabi nyo kaming ilibing. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Althea, mahal ko. Anak! Anak ko! Patawarin mo ko, Andres.
Hindi ko sinasadya. Mamamatay tao ka! Sinusumpa ko sa puntod ni na Andres at Althea. Mabubulong ka sa bilangguan! Anim na bala ang pinakawala ni Maribel mula sa dala nitong baril na tinakas nito mula sa amang pulis. 5 doon ang tumama sa 2. 3 kay Althea, 2 kay Andres, at parehong may tama sa puso. Sinugod pa ng mga tao ang magkasintahan sa ospital. Ngunit pagdating doon, ay agad silang dineklarang dead on arrival. Tinupad ni Aling Divina ang huling habilin ni Andres. Matapos ipakremate ang labi ng 2, ay magkatabi silang hinimlay sa pinagawa nilang puntod sa tabi ng kubo kung saan nagsimula ang matamis na pag-iibigan ni Andres at Althea. Lola, ilang taon po kayong nakulong? 40 taon. 40 years? Grabe, parang buong buhay mo nandun ka sa kulungan. Noong sinabi ko na aswang si Althea, hindi ako pinaniwalaan ng korte. Kaya habang buhay na pagkakabilanggo ang naging hatol sa akin. Pero, sadyang mabait ang Panginoon. Makalipas ang 40 taon, binigyan ako ng parol at napalaya. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na dadalaw ako sa puntod nila 1 beses sa 1 buwan at paulit-ulit akong hihingi sa kanila ng tawad. Lola, kaya niyo pa ba? Matarik itong bundok. Babalik ka pa dito? Nako, kalabaw lang ang tumatanda. Lola, nagsisi po ba kayo sa ginawa niyo? Oo, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Masyado akong nagpabulag sa maling pag-ibig at naging makasarili ako. Nagpa-impluwensya ako kay Aling Liway. Hinayaan ko na lasunin niya ang isipan ko. Kung tinanggap ko lang sana ng maluwag sa dibdib ko ang pagkabigo, hindi sana mamamatay si Andres at si Althea. Siguro nasa langit na silang dalawa ngayon. At sigurado din, pinatawad ka na nila. Sabi mo nga, hindi ba? Mabait sina Althea at Andres. Sana nga, Apo. Sana nga. Tayo na po, bumaba na tayo at baka hinahanap na tayo ni Nanay. Sino yun, Lola? Baka si Andres at Althea. Madam Venus, sabi ng mga matatandang nakakakilala noon kay Andres at Althea, ayon daw sa mga taong bumababa mula sa bundok, kadalasan daw ay may naririnig silang mga tawang umaalingaw-ngaw sa kabundukan. Mga tinig na parang mga ibong malayang lumilipad sa himpapawid, mapaaraw man o gabi. Para sa mga taong naging saksi, ang bundok na yon ay habang buhay na magiging simbolo ng isang wagas at pambihirang pag-ibig ng isang aswang at albularyo, ang walang hanggang pagmamahalan ni Althea at Andres. Hanggang dito na lang at sana'y may natutunan at nagustuhan ninyo ang aking kwento. Huwag po ninyong kakalimutang mag-like, share at subscribe dito sa Aswang Diaries. Maraming salamat po. Nagmamahal, Lynn.